Breaking news mga kabayan, Saudi at Yemen Armed Forces gumanti sa mga Houthi, fighter jets at mga drone. Nagsanib puwersa upang maghulog ng bomba. Agad na kumilos ang puwersa ng magkaalyado upang wasakin at isa-isang tinugis ang mga miyembro ng Iran proxy sa Yemen. Iran Parliament Speaker, nagahamon na ito ni President Trump ang sinabi nitong malakas sa pag-atake laban sa Iran. Ipinakita din ng Iran military ang kanilang pinabagsak daw na F-15E Strike Eagle ng Amerika sa panahon ng digmaan. Nako, ang yabang. Pero iyak naman kapag binomba sila ng Amerika, China para hindi mapahiya sa ginawang magkasanib na Joint Maritime Patrol ng Japan, Amerika at Pilipinas sa Baho de Masinloc. Nagsagawa din ito ng military drill sa area. Australia Defense Minister ipinakita kay Secretary Teodoro Jr. ang nakabantay na sabarin habang sila ay nagpupulong sa Australia. Pinuri din ng kalim ng depensa ang lakas na meron ngayon ng Philippine Air Force dahil ang mga FA-50 fighter jets ng Pilipinas ay meron ng kakayahan sa Link 16 tulad ng mga eroplanong pandigma ng ibang mga bansa. Matapos masawi ang 58 mga sundalo ng Yemen Armed Forces na suportado ng Kingdom of Saudi Arabia dahil sa pagsalakay ng mga Houthi, oras na para gumanti laban sa Iran proxy. Naglunsad ng airstrike ang Kingdom of Saudi Arabia laban sa mga posisyon ng Houthi sa Yemen. والحرارة يا أنا يا ربي لك الحمد يا رب الله أكبر. Isa-isang hinagisan ng pampasabog ng Yemen Armed Forces ang lokasyon ng mga Houthi. سقوط القذيفة منهم من فر ومنهم من يصارع المنية بين الدماء المسكوبة التي اختلطت ببقايا الوجبة الأخيرة. ما أشد أن تصدر المدفعية حكم إعدام نافذ هوى من أعالي الجو لتضرب عنقا حوثية في القذيفة. لا Kinumpirma naman ng Yemen Armed Forces sa tulong ng Saudi Arabia na hindi nila papayagang manaig ang puwersa ng mga Houthi sa kanilang bansa. Iran Parliament Speaker at lead negotiator ng Iran na si Mohammad Ghalibaf hinamon si President Trump na hanggang sa ngayon hindi pa rin dumarating ang sinasabi nitong malaking pag-atake laban sa Iran. Ipinakita din ng Iran military ang mga kagamitan ng Estados Unidos na kanilang pinabagsak sa panahon ng digmaan. Kabilang na daw dito ang isang F-15E Strike Eagle ng US Air Force. Pero ito naman ang muka at reaksyon ni Iranian Parliament Speaker at ang lead negotiator na si Mohammad Ghalibaf nang inilibing ang kanilang dating supreme leader. Sabi nga nila, be careful what you wish for. Dahil kapag sumalakay ang Amerika sa Iran, baka siya na ang isusunod. Balitang West Philippine Sea naman tayo mga kabayan. Chinese military galit-galitan sa patuloy na ginagawang pagsanib puwersa ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Sinabi ng People's Liberation Army Navy Southern Theater Command na ang kanilang ginawang military drill sa nasabing area nitong nakaraang mga araw ay tugon sa ikinasang military exercise ng Pilipinas kasama ang Japan Maritime Self-Defense Force
at U.S. Carrier Strike Group, USS George Washington. Sa Baho de Masinloc, Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. personal na sinaksiyan at sinuportahan ang kupunan ng Philippine Air Force sa Pitch Black 2026 sa Australia. Pinuri din ng kalihim ang hukbong himpapawid ng Pilipinas na hindi na tayo pwedeng biruin pa ng ibang mga bansa. Dito, nakikilala ng mundo na palakas ng palakas tayo at hindi na tayo pwedeng biruin. Lalo-lalo na kung may mga aliado tayo katulad ng mga kasama natin dito at kasing committed sa atin. So, congratulations once again. Thank you very much. Mabuhay kayong lahat. Ipinakita naman ng Australian Department of Defense at Royal Australian Navy kay Secretary Teodoro Jr. ang isang Collins-class diesel-electric attack submarine malapit sa kanilang meeting area at kung gaano kahalaga ang tinatawag nilang silent sound deterrence na ibinibigay ng Australian submarine sa kanilang political at military installation. And just out here, Secretary, you can barely see it through the trees, but you have to come around this side. Okay. You've been talking about the sound of freedom and the sound of deterrence. Yeah. I thought deterrence Oh, really, I see the summary. Oh, there you go. Yeah, I see the summary. So that thing you cannot hear, that is the sound of deterrence. No, yes, I can see it. That was, I was the exile on that submarine for a year, back in 2002. Sorry. No, I was looking at Admiral Hammond's former ship. Indeed. Sa huli, muling binanata ng kalihim ng depensa ng Republika ng Pilipinas ang mga politiko ng bansa na maka-China sa halip na dapat sila ay maka-Pilipinas. Did you intend to name them or may Naglabas tayo ng policy statement ng kagawaran, ano? Ang kagawaran ng Department of National Defense ay may mahigpit na alituntunin sa mga gawain nito na pinatutupad magmula sa akin hanggang sa huling kaanib dito, no? At dito sa mga usapin nito, ang ginagamit natin ay objective criteria. Ang criteria na yan ay AO29, no? At ito ay binibigay namin basihan upang makipagtulungan at makipag-ugnayan sa ibang mga ahensya kung may kinakailangan. Ngayon, ang pagnonombra or papangalan sa tao ay hindi namin ginagawa kung hindi merong matibay na ebidensya. Kailan ba namin ginawa yan? Alice Guo, Tony Yang, Sanja, Chuan Xing. Dahil sa pangangalaga namin, dito sa aming operational security at regard sa mga institutional procedures namin, dito nagmumula ang tiwala ng taong bayan sa institusyon. Dahil ito ang isa pinaka-potent na institusyon. At dahil dito ay nagkakaroon din tayo ng tiwala ng taong bayan at ng ating mga kaalyado dahil sa disiplina ng organisasyon para mapatupad ang ating mandato. At kabilang dito ang pangangalaga ng mga karapatan ng tao, lalo na ang reputasyon nito. Laban Pinas.